Kabanata 13. Ang pagdating ng mga bagong kaisipan, ang magpapabago sa iyo. Isa sa pinakamahalaga at makapangyarihang katotohanan tungkol sa iyo, ay ipinahayag sa pahayag ni William James, isa sa pinakamatalinong tao na ipinanganak sa Amerika. Sinabi ni William James, ang pinakadakilang pagtuklas sa aking henerasyon, ay ang mga tao ay maaaring baguhin ang kanilang buhay, sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang mga saloobin ng pag-iisip. Kung paano mo ito iniisip, gayon din ang mangyayari. Punuin ang iyong isipan ng sariwa, bago at malikhaing mga kaisipan ng pananampalataya, pag-ibig, at kabutihan. Sa pamamagitan ng prosesong ito maaari mong aktwal na muling baguhin ang iyong buhay. At saan ka makakahanap ng gayong mga kaisipan sa pagbabago ng personalidad? May kilala akong executive ng negosyo, isang mahinhin na tao, ang uri ng tao na hindi natatalo. Walang problema, walang atraso, walang oposisyon ang nagpapabagsak sa kanya. Inaatake lamang niya ang bawat kahirapan ng may maasahin na saloobin at isang tiyak na pagtitiwala na ito ay gagana ng tama, at sa ilang kakaibang paraan, ito ay palaging pabor para sa kanya. Parang may magic touch siya sa buhay, isang paghawak na hindi nabibigo. Dahil sa kahangahangang katangiang iyon ay naging interesado ako sa lalaking ito. Alam kong may tiyak na paliwanag sa kanyang pagiging ganito, at syempre gusto kong marinig ang kanyang kwento, ngunit dahil sa kanyang kahinhinan at pagiging tahimik, ay hindi madaling hikayatin siyang magsalita tungkol sa kanyang sarili. Isang araw nang siya ay nasa mood sinabi niya sa akin ang kanyang sikreto, isang kamanghamanghang simpleng ngunit epektibong sikreto. Bumisita ako sa kanyang planta, isang moderno, napapanahon na istruktura, karamihan sa mga ito ay aircon. Pinakabagong uri ng makinarya at pamamaraan ng produksyon ang ginagawa dito, isang pabrika ng namumukod tanging kahusayan. Ang mga relasyon sa pamamahala sa paggawa ay tila halos perpekto hanggat maaari sa mga hindi perpektong tao. Isang espiritu ng kabutihan ang mananaig sa buong organisasyon. Ang kanyang opisina ay napakamoderno, pinalamutian at nilagyan ng mga magagandang mesa, alpombra, at may panel na may mga kakaibang kakahuyan. Ang itsura ng dekorasyon ay 5 nakagugulat na mga kulay na pinaghalo ng maganda. Sa kabuuan, ito ang huling salita, at pagkatapos ay ang ilan. Isipin, kung gayon, nagulat ako nang makita sa kanyang napakakintab na puting mahogany na mesa, ang isang lumang basag na kopya ng Biblia. Ito ang tanging lumang bagay sa mga ultramodernong silid na iyon. Nagkomento ako sa tila kakaibang hindi pagkakapare-pareho. Ang aklat na iyon, sagot niya, na itinuro ang Biblia, ay ang pinakanapapanahong bagay sa halamang ito. Napuputol ang mga kagamitan at nagbabago ang mga itsura ng muebles, ngunit ang aklat na iyon ay napakalayo sa atin na hinding-hindi nauubos. Nang ako ay nag-aral sa kolehiyo, ang aking mabuting Kristiyanong ina ay nagbigay sa akin ng Biblia, na may mungkahin akong babasahin ko at isabuhay ang mga turo nito, matututunan ko kung paano magtagumpay sa buhay. Ngunit iniisip ko lang noon na siya ay isang mabait na matandang babae, sa edad kong ito, tila matanda na siya, pero hindi naman talaga, at upang paligayahin siya, kinuha ko ang Biblia, ngunit sa loob ng maraming taon ay halos hindi ko ito pinapansin. Akala ko hindi ko na kailangan, patuloy niya ng may kakaibang tono, tanga ako. Bobo ako, at napahamak ang buhay ko. Lahat ay nagkakamali at alam kong nagkamali ako. Mali ang aking pag-iisip, mali ang aking mga hakbang, at mali ang aking mga ginagawa. Hindi ako nagtatagumpay, nabigo sa lahat. Ngayon napagtanto ko na ang aking pangunahing problema ay maling pag-iisip. Ako ay negatibo, nagtatanim ng hinanakit, mayabang, at maraming opinyon. Wala ni isang tao ang makapagsabi sa akin ng kahit ano. Iniisip ko na alam ko ang lahat. Marami ang nagrereklamo laban sa akin. Hindi nakapagtataka na wala ni isa ang may gusto sa akin. Tunay nga na ako ay isang walang kwenta. Ganito nga ang kanyang malungkot na kwento. Isang gabi habang nag-aayos ng ilang papeles, patuloy niya, natagpuan ko ang matagal nang nakalimutang Biblia. Nagdala ito ng mga lumang alaala at sinimulan kong basahin ito ng walang layunin.
Alam mo ba na kakaiba kung paano nangyayari ang mga bagay, kung paano na sa isang kislap na sandali lang, ay nag-iba na ang lahat. Bueno, habang nagbabasa ako, isang pangungusap ang nakita ko, isang pangungusap na nagpabago sa aking buhay. Mula sa sandaling nabasa ko ang pangungusap na iyon ay nag-iba na ang lahat, lubhang kakaiba. Ano ang napakagandang pangungusap na ito? Gusto kong malaman, at dahan-dahan niyang sinipi ito. Awit Kapitulo 27 versikulo 1-3, ang Panginoon ang lakas ng aking buhay. Dito ako magtitiwala. Hindi ko alam kung bakit naapektuhan ako ng isang linyang iyon, ang sabi pa niya, pero nangyari iyon. Alam ko na ngayon na ako ay mahina at nabigo dahil wala akong pananampalataya, walang tiwala. Ako ay napaka-negatibo, isang talunan. May nangyari sa aking isipan. Sa palagay ko ay nagkaroon ako ng tinatawag nilang espiritual na karanasan. Ang pattern ng pag-iisip ko ay lumipat mula sa negatibo patungo sa positibo. Nagpasya akong manampalataya sa Diyos at taimtim na gawin ang aking makakaya, sinusubukan upang sundin ang mga prinsipyong nakabalangkas sa Biblia. Habang ginagawa ko iyon ay nagsimula akong magkaroon ng isang bagong hanay ng mga kaisipan. Nagsimula akong mag-isip ng iba. Sa paglipas ng panahon, ang aking dating kabiguan ay naalis sa pamamagitan ng bagong espiritual na karanasang ito, at ang pag-agos ng bagong unti-unting nag-iisip ngunit talagang binago ako. Kaya natapos ang kwento ng negosyanteng ito. Binago niya ang kanyang pag-iisip, at ang mga bagong kaisipan na dumaloy ay pumalit sa mga lumang kaisipang tumatalo sa kanya at nabago ang kanyang buhay. Ang insidenteng ito ay naglalarawan ng isang mahalagang katotohanan tungkol sa nature ng tao. Maaari mong isipin ang iyong paraan sa kabiguan at kalungkutan, ngunit maaari mo ring isipin ang iyong paraan sa tagumpay at kaligayahan. Ang daigdig na iyong tinitirhan ay hindi pangunahing tinutukoy lamang ang panlabas na mga kalagayan, kundi ng mga kaisipang karaniwang sumasakop sa iyong isipan. Alalahanin ang matalinong mga salita ni Marcus Aurelius, isa sa mga dakilang palaisip ng sinaunang panahon, na nagsabi, ang buhay ng isang tao ay kung ano ang ginagawa ng kanyang mga iniisip. Sinasabi na ang pinakamatalinong tao na nabuhay sa Amerika ay si Ralph Waldo Emerson, ang sage ng Concord. Ipinahayag ni Emerson, ang isang tao, ay kung ano ang iniisip niya sa buong araw. Sabi ng isang sikat na psychologist, mayroong malalim na tendensya sa kalikasan ng tao na maging tiyak na katulad ng dati mong iniisip na magiging ikaw. Sinasabi na ang mga kaisipan ay mga bagay, na talagang nagtataglay sila ng dinamikong kapangyarihan. Kung hinuhusgahan ang kapangyarihan na kanilang ginagamit ay madaling tanggapin ng isang tao ang gayong paghatol. Maaari mong isipin ang iyong sarili sa labas ng mga sitwasyon. Maaari mong paakitin ang iyong sarili sa iyong mga iniisip at sa parehong paraan, mapapagaling mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang nakapagpapagaling na uri ng pag-iisip. Mag-isip ng isang paraan at maaakit mo ang mga kondisyon na ipinahihiwatig ng uri ng pag-iisip. Mag-isip ng ibang paraan at maaari kang lumikha ng ganap na magkakaibang hanay ng mga kondisyon. Ang mga kondisyon ay nilikha ng mga kaisipan na mas makapangyarihan kaysa sa mga kondisyon na lumilikha ng mga kaisipan. Mag-isip ng positibo, halimbawa, ay nagtakda ka ng mga positibong puwersa na nagdudulot ng mga positibong resulta upang makapasa. Ang mga positibong kaisipan ay lumilikha sa paligid ng iyong sarili ng isang kapaligiran na angkop sa pagbuo ng mga positibong resulta. Sa kabaligtaran, mag-isip ng mga negatibong kaisipan at makakalikha ka sa iyong paligid ng isang kapaligiran na angkop sa pagbuo ng mga negatibong resulta. Upang mabago ang iyong kalagayan, magsimula munang mag-isip ng iba. Huwag basta-basta tanggapin ang mga hindi kasiya siya na pangyayari, ngunit bumuo ng isang larawan sa iyong isip ng mga pangyayari ayon sa nararapat. Hawakan ang larawang iyan, paunlarin ito ng matatag sa lahat ng mga detalye, paniwalaan ito, ipagdasal ito, pagsikapan ito, at maisa sa katuparan mo ito ayon sa imaheng iyon sa isip na binibigyang diin sa iyong positibong pag-iisip. Ito ang isa sa mga pinakadakilang batas sa universo. Taimtim kong naisin na natuklasan ko ito noong napakabata pa.
Ito ang nagmulat sa aking buhay at nalaman kong ito ang isa sa pinakadakilang natuklasan ko sa labas ng aking kaugnayan sa Diyos. At sa malalim na kahulugan ng batas na ito ay isang salik sa kaugnayan ng isang tao sa Diyos dahil dinadala nito ang kapangyarihan ng Diyos sa personalidad. Ang dakilang batas na ito ng maikli at simpleng nakasaad, na kung sa tingin mo sa mga negatibong termino makakakuha ka ng mga negatibong resulta. Kung sa tingin mo sa positibong mga tuntunin makakamit mo ang mga positibong resulta. Iyan ang simpleng katotohanan na batayan ng isang kahangahangang batas ng kasaganaan at tagumpay. Sa salitang ito, na maniwala at magtagumpay. Natutunan ko ang batas na ito sa isang napaka-kawili-wiling paraan. Ilang taon na ang nakararaan isang grupo namin na binubuo ni na Lowell Thomas, Captain Eddie Rickenbacker, Branch Rickey, Raymond Thornburg, at iba pa ay nagtatag ng isang inspirational self-help magazine na tinatawag na Guideposts. Ang magazine ito ay may dalawang tungkulin. Una, sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng mga kwento ng mga tao, na sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya ay nagtagumpay sa mga paghihirap, ito ay nagtuturo ng mga pamamaraan ng matagumpay na pamumuhay, tagumpay laban sa takot, sa mga pangyayari, sa mga hadlang, sa saman ng loob. Itinuturo nito ang pananampalataya sa lahat ng uri ng negatibo. Pangalawa, bilang isang non-profit, non-sectarian, interfaith publication, ito ay nagtuturo ng dakilang katotohanan na ang Diyos ay nasa daloy ng kasaysayan at ang bansang ito ay itinatag, sa paniniwala sa Diyos at sa kanyang mga batas. Ang magazine ay nagpapaalala sa mga mambabasa nito, na ang Amerika ay ang unang dakilang bansa sa kasaysayan na itinatag sa isang tiyak na relihiyosong saligan at na maliban kung iingatan natin ito upang ang ating mga kalayaan ay kumalat. Si Mr. Raymond Thornburg bilang publisher at ako bilang editor, sa pagsisimula ng magazine ay walang pinansyal na suporta upang i-underwrite ito. Ito ay nagsimula sa pananampalataya. Sa katunayan, ang mga unang opisina nito ay nasa silid sa itaas ng isang grocery store sa maliit na nayon, ng Pawling, New York. May hiniram na makinilya, ilang rickety chair, at iyon lang lahat, maliban sa isang magandang ideya at dakilang pananampalataya. Dahan-daang nabuo ang isang listahan ng subscription na 25,000. Ang hinaharap ay tila nangangako. Biglang sumiklab ang isang gabing sunog, at sa loob ng isang oras ay nawasak ang publishing house at kasama nito ang kabuoang listahan ng mga subscriber. Kalokohan na walang ginawang duplicate na listahan. Binanggit ni Lowell Thomas, tapat at mahusay na patron ng Guidepost sa simula pa lang, ang malungkot na pangyayaring ito sa kanyang broadcast sa radyo at bilang resulta, nagkaroon kami ng 30,000 subscriber, halos lahat ng luma at marami pang bago. Ang listahan ng subscription ay tumaas sa humigit kumulang 40,000, ngunit ang mga gastos ay tumaas ng mas mabilis. Ang magazine, na palaging ibinebenta sa murang halaga para malawakang maipalaganap ang mensahe, ay mas mahal kaysa sa inaasahan at nahaharap kami sa mahihirap na problema sa pananalapi. Sa katunayan, sa isang pagkakataon tila halos imposible na ipagpatuloy ito. Sa pagkakataong ito ay nagpatawag kami ng pulong, at sigurado akong hindi ka nakadalo sa isang mas pesimistiko, negatibo, nakakapanghina ng loob na pulong. Ito ay nababalot ng pessimism. Saan tayo kukuha ng pera para bayaran ang ating mga bayarin? Nakaisip kami ng mga paraan ng pagnanakaw kay Peter para bayaran si Paul. Napuno ng ganap na panghihina ng loob ang aming isipan. Isang babae ang naimbitahan sa pagpupulong na ito na lubos naming pinahahalagahan. Ngunit ang isang dahilan kung bakit siya napasama sa pulong na ito ay dahil, sa isang nakaraang okasyon, nag-ambag siya ng $2,000 para tumulong sa pagpapasinaya ng Guideposts magazine. Inaasahan na ang kidlat ay maaaring tumama ng 2 beses sa parehong lugar. Ngunit sa pagkakataong ito ay binigyan niya kami ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Habang nagpapatuloy ang malungkot na pagpupulong na ito ay nanatili siyang tahimik sa loob ng mahabang oras, ngunit sa wakas ay sinabi, sa palagay ko mga Ginoo ay nais kong gumawa ako ng isa pang kontribusyon sa pananalapi. Maaari ko ring alisin kayo sa inyong paghihirap.
Hindi ko kayo bibigyan ng isa pang sentimo. Hindi ito ang mag-aalis sa amin sa aming paghihirap. Sa kabaligtaran, mas inilalagay tayo nito sa ating paghihirap. Ngunit, patuloy niya, bibigyan kita ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Ito ay nagpamangha sa amin, dahil hindi namin maaaring isipin ang anumang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera sa mga pangyayaring ito. Bibigyan kita ng ideya, patuloy niya, isang malikhaing ideya. Bueno, naisip namin sa aming sarili ng hindi masigasig, paano namin mababayaran ang aming mga bayarin ng may ideya. Ngunit isang ideya ang makakatulong sa iyo na magbayad ng mga bayarin. Ang bawat tagumpay sa mundong ito ay unang naisip bilang isang malikhaing ideya. Una ang ideya, pagkatapos ay pananampalataya dito, pagkatapos ay ang paraan ng pagpapatupad ng ideya. Iyan ang paraan ng tagumpay. Ngayon, sabi niya, narito ang ideya. Ano ang problema mo ngayon? Kulang sa iyo ang lahat. Kulang ka sa pera. Kulang ka sa mga subscriber. Kulang ka sa kagamitan. Kulang ka sa mga ideya. Kulang ka sa lakas ng loob. Bakit kulang ka lahat ng mga pangangailangang ito? Dahil lang sa iniisip mong kulang. Kung sa tingin mo ay ang kakulangan ay lumilikha ka ng mga kondisyon na nagbubunga ng isang estado ng kakulangan. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-iisip, sa kung ano ang kulang mo ay inaalis mo ang mga malikhaing puwersa na maaaring magbigay ng lakas sa pagbuo ng guidepost. Nagsumikap ka ng husto mula sa pananaw ng paggawa ng maraming bagay, ngunit nabigo kang gawin ang isang napakahalagang bagay na magbibigay ng kapangyarihan sa lahat ng iyong pagsisikap, hindi ka gumamit ng positibong pag-iisip. Sa halip, nag-isip ka sa mga tuntunin ng kakulangan. Upang itama ang sitwasyong iyon, baligtarin ang proseso ng pag-iisip at magsimulang mag-isip ng kasaganaan at tagumpay. Mangangailangan ito ng pagsasanay ngunit magagawa ito ng mabilis kung magpapakita ka ng pananampalataya. Ang proseso ay upang mailarawan, ibig sabihin, upang makita ang guidepost sa mga tuntunin ng matagumpay. Gumawa ng mental na larawan ng guideposts bilang isang mahusay na magazine, na kumalat sa bansa. I-visualize ang malaking bilang ng mga subscriber, lahat ay sabik na nagbabasa ng inspirational na material na ito at kumikita dahil dito. Gumawa ng mental na imahe ng mga buhay na binago ng pilosopiya ng tagumpay na itinuturo ng guideposts buwan-buwan sa mga isyu nito. Huwag hawakan ang mga larawan ng kaisipan ng mga paghihirap at kabiguan, ngunit itaas ang iyong isip sa itaas ng mga ito at ilarawan sa isip ang mga kapangyarihan at tagumpay. Kapag itinaas mo ang iyong mga iniisip sa lugar ng visualized na tagumpay, ay minamaliit mo ang iyong mga problema mula sa ibaba sa kanila at sa gayon ikaw ay makakuha ng higit na nakapagpapatibay na pagtingin sa kanila. Palaging isipin ang iyong mga problema. Huwag kailanman lumapit sa isang problema sa ibaba. Ngayon hayaan mo akong magpatuloy, sabi niya. Ilang mga subscriber ang kailangan mo sa sandaling ito upang magpatuloy. Naisip namin mabilis at sinabing, 100,000. Mayroon kaming 40,000. Sige, sabi niya nang may kumpiyansa, hindi yun mahirap. Iyon ay madali. Isipin ang 100,000 tao na malikhaing tinutulungan ng magazine na ito at magkakaroon ka ng mga ito. Sa katunayan, sa sandaling makita mo sila sa iyong isipan, makikita mo din sila sa katotohanan. Lumingon siya sa akin at sinabing, Norman, nakakakita ka ba ng 100,000 subscriber sa sandaling ito? Tumingin ka sa labas, tumingin ka sa unahan. Sa sarili mong mga mata, nakikita mo ba sila? Hindi pa ako kumbinsido, at medyo may pag-aalinlangan kong sinabi, well, siguro nga, pero parang malabo sila sa akin. Medyo nadismaya siya sa akin, naisip ko, habang tinanong siya. Hindi mo ba may isip na may larawan ang 100,000 subscriber? Sa palagay ko ay hindi gumagana ng maayos ang aking imahinasyon dahil ang nakikita ko lang ay kulang ngunit aktwal na 40,000. Pagkatapos ay bumaling siya sa dati kong kaibigan na si Raymond Thornburg, na biniyayaan ng isang maluwalhating matagumpay na personalidad, at sinabi niya, tinawag siya sa kanyang palayaw, Pinky, maaari mo bang isipin ang 100,000 mga subscriber? Sa halip ay nag-alinlangan ako na makikita sila ni Pinky.
Siya ay isang tagagawa ng goma na malayang nagbibigay ng kanyang oras mula sa kanyang sariling negosyo. Para tumulong sa pagsulong nitong inspirational, non-profit na magazine, at hindi mo karaniwang iisipin na ang isang tagagawa ng goma ay tutugon sa ganitong uri ng pag-iisip. Ngunit mayroon siyang kakayahan sa malikhaing imahinasyon. Napansin ko sa kanyang mukha na nabighani siya. Siya ay nakatingin sa unahan na may halong pagtataka nang magtanong siya, nakikita mo ba ang 100,000 subscriber? Oo, sumigaw siya ng may pananabik. Oo, nakikita ko sila. Saan? Ituro sa akin ang mga ito, sabi ko. Pagkatapos ay sinimulan ko rin silang may larawan. Ngayon, patuloy ng aming kaibigan, iukod natin ang ating mga ulo at sama-samang magpasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa atin ng 100,000 subscriber. Bagamat mahirap, ngunit ito ay nabigyang katwiran sa pamamagitan ng isang talata sa kasulatan kung saan sinasabi nito. Mateo Kapitulo 21 versikulo 22, ang lahat ng mga bagay, anuman ang inyong hingin sa panalangin, na may pananampalataya, ay inyong tatanggapin. Ibig sabihin, kung mananalangin ka para sa isang bagay, sabay na ilarawan sa isip kung ano ang iyong ipinagdarasal. Maniwala na kung ito ay kalooban ng Diyos at ito ay kapakipakinabang, hindi makasarili na hinahangad. Ngunit para sa kapakanan ng tao, sa sandaling iyon ay ibinigay sa iyo. Kung nahihirapan kang sundin ang pangangatwiran na ito, hayaan mong sabihin ko sa iyo na mula sa sandaling iyon hanggang sa kasalukuyang pagsulat ng mga guidepost ay hindi nagkukulang ng anuman. Nakatagpo ito ng magagandang kaibigan at nagkaroon ng mainam na suporta. Nagagawa nitong palaging matugunan ang mga bayarin nito, nakabili ng kinakailangang kagamitan, pinansyal, at habang sinusulat ang mga salitang ito. Ang guideposts ay malapit na sa 250,000 marka at higit pang mga subscription ang regular na pumapasok, minsan kasing dami ng 3 o 4,000 bawat araw. Binibigkas ko ang pagkakataong ito hindi para sa layunin ng pag-advertise ng guideposts, bagamat lubos kong inirerekomenda ang magazine na ito sa lahat ng aking mambabasa, at kung gusto mong maging subscriber, sumulat sa guideposts, Polling New York, para sa impormasyon. Ngunit ikinwento ko ang kwento dahil namangha ako sa karanasang ito, napagtanto na natisod ko ang isang batas, isang napakalaking batas ng personal na tagumpay. Nagpasya akong ilapat ito pagkatapos sa sarili kong mga problema, at saan ko man gawin ito ay nakakagawa ng isang kamanghamanghang resulta. Saan man ako nabigo na gawin ito, napalampas ko ang magagandang resulta. Ito ay simple, ilagay ang iyong problema sa mga kamay ng Diyos. Sa iyong mga pag-iisip, ay umalis sa problema upang tingnan mo ito ng mababa, hindi ito itaas. Subukan ito ayon sa kalooban ng Diyos. Subalit huwag subukan na makakuha ng tagumpay mula sa isang bagay na mali. Tiyaking tama ito sa moral, espiritual, at etikal. Hindi ka makakakuha ng tamang resulta mula sa mga mali. Kung mali ang iyong iniisip, mali ito at hindi tama at hinding-hindi magiging tama hanggat mali. Kung ito ay mali sa kakanyahan ito ay tiyak na mali sa resulta. Sa makatuwid siguraduhin na ito ay tama, pagkatapos ay hawakan ito sa pangalan ng Diyos at isipin ang isang mahusay na resulta. Panatilihing matatag sa iyong isipan ang ideya ng kasaganaan, at ng tagumpay. Huwag kailanman aliwin ang isang kabiguan na pag-iisip. Kung ang isang negatibong pag-iisip ng pagkatalo ay pumasok sa iyong isip, alisin ito sa pamamagitan ng pagtaas ng positibong paninindigan. Pagtibayin ng malakas, binibigyan na ako ngayon ng Diyos ng tagumpay. Binibigyan niya ako ngayon ng tagumpay. Ang pangitain ng kaisipan na iyong nilikha at mahigpit na pinanghahawakan sa kamalayan, ay maisa sa katuparan kung patuloy mong pagtitibayin ito sa iyong mga iniisip, at kung ikaw ay masipag at mabisang nagtatrabaho. Ang malikhaing prosesong ito na simpleng sinabi ay, mag-visualize, magdasal, at sa huli ito ay matutupad. Alam ng mga tao sa lahat ng antas ng pamumuhay na nakakamit ng mga kapansin-pansing tagumpay ang halaga ng batas na ito sa kanilang karanasan. Sinabi sa akin ni Henry J. Kaiser, na minsan ay gumagawa siya ng isang kanal sa tabi ng ilog, at dumating ang isang malakas na bagyo at baha,
na nagpalubog sa lahat ng kanyang makinarya na ginagamit sa paggawa sa lupa, at sinira ang kanyang mga ginawa. Lumabas siya upang pagmasdan ng pinsala pagkatapos ng pagkawala ng tubig, nakita niya ang kanyang mga manggagawa na nakatayo sa paligid, na malungkot at nakatingin sa putik at sa mga nakabaon na makinarya. Lumapit siya sa kanila at nakangiting sinabi, "Bakit ang lungkot nyo? Hindi mo ba nakikita ang nangyari?" Nagtanong sila. "Ang aming makinarya ay nakabaon sa putik." "Anong putik?" Masiglang tanong niya. "Anong putik?" Ulit nilang nagtataka. "Tumingin ka sa paligid mo. Isa itong dagat ng putik." Tumawa siya, "Wala akong nakikitang putik." "Pero paano mo nasasabi yan?" Tanong nila sa kanya. "Dahil," sabi ni Mr. Kaiser, "tumingala ako sa isang malinaw na asul na langit, at walang putik doon. Tanging sikat ng araw lang, at wala akong nakitang putik na maaaring tumayo laban sa sikat ng araw. Malapit na itong matuyo, pataas, at pagkatapos ay magagawa mong ilipat ang iyong makinarya, at magsimulang muli." Gaano siya katama? Kung ang iyong mga mata ay nakatingin sa putik at nakakaramdam ka ng kabiguan, ikaw ay lilikha ng pagkatalo para sa iyong sarili. Ang optimistikong paggunita na sinamahan ng panalangin at pananampalataya ay tiyak na makakamit ang tagumpay. Ang isa pang kaibigan ko na nagsimula sa pinakamababang simula ay nagsagawa ng ilang natatanging tagumpay. Naaalala ko siya noong mga araw niya sa pag-aaral bilang isang awkward, unprepossessing, napakamahiyain na batang taga-bayan. Ngunit siya ay may karakter at isa sa pinakamatalino na nakilala ko. Ngayon siya ay isang natatanging tao sa kanyang larangan. Tinanong ko siya, "Ano ang sikreto ng iyong tagumpay?" Ang mga taong nakatrabaho ko sa mga nakaraang taon at ang walang limitasyong pagkakataon, na ibinigay sa sinumang batang lalaki sa Estados Unidos ng Amerika, sagot niya. "Oo, alam kong totoo yan, ngunit sigurado akong mayroon kang ilang personal na pamamaraan, at magiging interesado akong magkaroon nito," sabi ko. "Ang lahat ay nakasalalay sa kung paano mo iniisip ang mga problema," sagot niya. "Sinasalakay ko ang isang problema at pinagdurugo ko ito sa aking isipan. Inilalagay ko ang lahat ng lakas ng pag-iisip na mayroon ako. Pangalawa, taimtim akong nagdarasal tungkol dito. Pangatlo, nag-isip ako ng isang larawan ng tagumpay. Pang-apat, palagi kong tinatanong ang aking sarili. Ano ang tamang gawin? Sapagkat," sabi niya, "walang magiging tama kung mali. Walang mali ang lalabas na tama. Ikalima, ibibigay ko ang lahat ng mayroon ako. Ngunit binibigyang diin ko muli, pagtatapos niya, na kung ikaw ay nag-iisip ng pagkatalo, baguhin ang iyong mga saloobin ng sabay-sabay. Kumuha ng bago at positibong mga pag-iisip. Iyan ay pangunahing pamamaraan upang pagtagumpayan ng mga paghihirap at magtagumpay." Sa sandaling ito, habang pinapakinggan mo ang aklat na ito, ang mga potensyal na ideya ay nasa iyong isipan. Sa pamamagitan ng pagpapalabas at pagbuo ng mga ideyang ito, malulutas mo ang iyong problema sa pananalapi, sitwasyon ng iyong negosyo, maaari mong pangalagaan ang iyong sarili at ang iyong pamilya, at makamit ang tagumpay sa iyong mga pakikipagsapalaran. Ang isang tuloy-tuloy na pag-agos at praktikal na paggamit ng mga malikhaing kaisipang ito, gawin mo ang mga ito at ang malikhaing mga kaisipan ay maglalabas ng malaya mula sa iyong isipan. May panahon na pumayag ako sa hangal na ideya na walang kaugnayan sa pagitan ng pananampalataya at kaunlaran, na kapag pinag-uusapan ng isang tao ang tungkol sa relihiyon ay hindi niya dapat iugnay ito sa tagumpay, na ito ay tumatalakay lamang sa etika at moral o mga pagpapahalagang panlipunan. Ngunit ngayon napagtanto ko na ang gayong pananaw ay naglilimite sa kapangyarihan ng Diyos at sa pag-unlad ng individual. Itinuturo ng relihiyon na may napakalaking kapangyarihan sa sansinukob, at ang kapangyarihang ito ay maaaring manatili sa personalidad. Ito ay isang kapangyarihan na kayang pawiin ang lahat ng pagkatalo at iangat ang isang tao sa lahat ng mahihirap na sitwasyon. Nakita natin ang pagpapakita ng atomic energy. Alam natin na ang kahanga-hanga at napakalaking enerhiya ay umiiral sa universo. Ang parehong puwersa ng enerhiya ay naninirahan sa isip ng tao. Walang mas hihigit pa sa isip ng tao sa potensyal na kapangyarihan.
Ang karaniwang indibidwal ay may kakayahang gumawa ng mas malaking tagumpay kaysa sa napagtanto niya. Totoo ito kahit sino pa man ang makaabasa ng pahayag na ito. Kapag natutunan mo talagang palayain ang iyong sarili, matutuklasan mo na ang iyong isipan ay naglalaman ng mga ideya ng gayong malikhaing halaga na walang pagkukulang. Sa pamamagitan ng buo at wastong paggamit ng iyong kapangyarihan na pinasigla ng kapangyarihan ng Diyos, magagawa mong maging matagumpay sa iyong buhay. Maaari kang gumawa ng kahit anumang bagay sa iyong buhay, anumang paniniwalaan mo o iisipin mo, anumang bagay na ipagdarasal at pagtrabahuhan mo. Tumingin ng malalim sa iyong isipan. Ang mga kamangha-manghang kababalaghan ay naruroon. Anuman ang iyong sitwasyon, maaari mong pagbutihin ito. Una, patahimikan ang iyong isip upang magkaroon ng inspirasyon mula sa kaibuturan nito. Maniwala ka na ngayon ay tinutulungan ka ng Diyos. I-visualize ang tagumpay. Ayusin ang iyong buhay sa espiritual na batayan upang ang mga prinsipyo ng Diyos ay gumana sa loob mo. Hawakan ng mahigpit sa iyong isipan ang isang larawan, hindi ng kabiguan kundi ng tagumpay. Gawin ang mga bagay na ito at malayang dadaloy ang mga malikhaing kaisipan mula sa iyong isipan. Ito ay isang kahangahangang batas, isa na maaaring magbago sa buhay ng sinuman kabilang ang iyong sarili. Ang pag-agos ng mga bagong kaisipan ay maaaring magbago sa iyo, anuman ang bawat paghihirap na maaari mong harapin ngayon, at inuulit ko, bawat kahirapan. Sa huling pagsusuri, ang pangunahing dahilan kung bakit nabibigo ang isang tao na mamuhay ng isang malikhain at matagumpay na buhay, ay dahil sa pagkakamali sa kanyang sarili. Mali ang iniisip niya. Kailangan niyang itama ang mali sa kanyang mga iniisip. Kailangan niyang magsanay ng tamang pag-iisip, sinabi sa ika-23 awit, pinatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran. Hindi lamang ang ibig sabihin nito ay ang mga landas ng kabutihan, kundi ang mga landas din ng katwiran. Nang sabihin ni Isaias Kapitulo 55 versikulo 7, talikuran ng masama ang kanyang lakad at ng taong di matuwid ang kanyang mga pag-iisip. Hindi lamang ito nangangahulugan na ang isang tao ay dapat na humiwalay sa kasamaan at gumawa ng mabuti, kundi dapat niyang baguhin ang kanyang pag-iisip mula sa mali papunta sa tama, mula sa kamalian sa katotohanan. Ang dakilang sekreto ng matagumpay na pamumuhay ay ang bawasan ang dami ng pagkakamali sa sarili, at dagdagan ang dami ng katotohanan. Ang pag-agos ng bago, tama, mga kaisipang puno ng kalusugan sa pamamagitan ng isip, ay malikhaing nakakaapekto sa mga kalagayan ng buhay, dahil ang katotohanan ay laging gumagawa ng mga tamang pamamaraan at sa makatuwid ay tamang mga resulta. Ilang taon na ang nakararaan nakilala ko ang isang binata, na isa sa pinakakumpletong pagkabigo sa personalidad sa buong karanasan ko. Siya ay may kaaya-ayang personalidad, ngunit nabigo siya sa lahat. Ang isang tao ay magpapatrabaho sa kanya at magiging masigasig tungkol sa kanya, ngunit sa lalong madaling panahon ang kanyang sigasig ay lumamig at hindi nagtagal bago siya ay nawala sa posisyon na iyon. Ang pattern ng pagkabigo na ito ay naulit ng maraming beses. Siya ay isang kabiguan bilang isang tao at bilang isang empleyado. Na-miss niya ang mga koneksyon sa lahat. Wala lang siyang magawang tama, at tinanong niya ako noon, ano ang mali sa akin at palaging mali sa lahat. Ngunit mayroon pa rin siyang malaking pagmamataas. Siya ay bastos at mayabang, at may nakakainis na ugali na sisihin ang lahat, maliban sa kanyang sarili. May mali sa bawat opisina kung saan siya konektado o sa bawat organisasyong nagpapatrabaho sa kanya. Sinisisi niya ang lahat ng iba sa kanyang mga kabiguan, ngunit hindi ang kanyang sarili. Kahit kailan ay hindi niya nakita ang kanyang sarili. Hindi sumagi sa isip niya na may maaaring mangyari sa kanya. Isang gabi, gayunpaman, gusto niyang makipag-usap sa akin, at dahil kailangan kong magmaneho ng halos 100 milya upang maghatid ng isang talumpati, siya ang nagmaneho pabalik kasama ko. Sa aming pagbalik huminto kami sa kahabaan ng hating gabi sa isang tabi ng kalsada para sa isang hamburger at isang tasa ng kape. Hindi ko alam kung ano ang laman ng hamburger sandwich na iyon, ngunit mula noong pangyayaring ito ay nagkaroon na ako ng panibagong respeto sa mga hamburger, dahil bigla siyang sumigaw, nakuha ko na, nakuha ko na.
Ano ang nakuha mo? Nagtatakang tanong ko. Nakuha ko na ang sagot. Ngayon alam ko na kung ano ang problema ko. Lahat ay galit sa akin dahil ako mismo ang may problema. Tinapik ko siya sa likod at sinabi, "Salamat naman, ngayon ay nasa tamang daan ka na." Simpleng bagay lang, sabi niya. Mali ang aking iniisip, kaya't mali rin ang mga resulta na nagagawa ko. Sa oras na ito ay nasa labas na kami sa liwanag ng buwan na nakatayo sa tabi ng aking sasakyan, at sinabi ko sa kanya, "Harry, kailangan mo ng isang hakbang pa at hilingin sa Diyos na gawing tama ang iyong kalooban." Sinipi ko ang talatang ito mula sa Biblia. Juan Kapitulo 8 versikulo 32, malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ipasok ang katotohanan sa iyong isipan at ikaw ay magiging malaya sa iyong mga kabiguan. Siya ay naging isang masigasig na nagsasanay na tagasunod ni Hesukristo. Sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya at ganap na pagbabago ng mga kaisipan at personal na gawi, ang maling pag-iisip at maling pagkilos ay inalis sa kanya. Siya ay naging matuwid sa pamamagitan ng pagbuo ng isang tama o katwiran, na huwaran sa halip na isang huwaran ng pagkakamali. Nang siya ay ginawang tama, pagkatapos ang lahat ay nagsimulang maging tama ang lahat sa kanya. Ang sumusunod ay 7 praktikal na hakbang para sa pagbabago ng iyong mga saloobin sa pag-iisip, mula sa negatibo patungo sa positibo, para sa pagpapalabas ng mga malikhaing bagong kaisipan, at para sa paglipat mula sa mga pattern ng pagkakamali, patungo sa mga pattern ng katotohanan. Subukan ang mga ito, patuloy na subukan ang mga ito, at ito ay gagana. 1. Sa susunod na 24 na oras, sadyang magsalita ng may pag-asa tungkol sa lahat, sa trabaho mo, sa kalusugan mo, sa iyong hinaharap. Gawin mo ang makakaya mo para magkaroon ng positibong pananaw sa lahat ng bagay. Gumawa ng paraan para magsalita ng may pag-asa tungkol sa lahat. Mahirap ito, lalo na kung natural sa iyo ang magsalita ng negatibo. Mula sa negatibong gawin na ito, kailangan mong pigilan ang sarili mo, kahit na ito'y mga ilangan ng pagpapasya at kagustuhan. 2. Pagkatapos magsalita ng may pag-asa sa loob ng 24 na oras, ipagpatuloy ang gawain ng isang linggo, bago ka magkaroon ng pahintulot na maging makatotohanan, sa loob ng isang araw o 2. Matutuklasan mo na ang ibig sabihin ng makatotohanan. Noong nakaraang linggo ay talagang pessimistic, ngunit ang ibig mong sabihin ngayon sa makatotohanan ay isang bagay, ganap na naiiba. Ito ay ang bukang liwayway ng positibong pananaw. Kapag sinasabi ng karamihan na sila ay makatotohanan, niloloko nila ang kanilang sarili, sila ay nagiging negatibo lamang. 3. Dapat mong pakainin ang iyong isip kahit na tulad ng pagpapakain mo sa iyong katawan, at upang maging malusog ang iyong isip, ay kailangan mong pakainin ito ng pampalusog, mabubuting kaisipan. Sa makatuwid, ngayon simula ng paglipat ng iyong isip mula sa negatibo patungo sa positibong pag-iisip. Magsimula sa simula ng bagong tipan at bigyang diin ang bawat pangungusap tungkol sa pananampalataya. Ipagpatuloy ang paggawa nito at markahan mo ang bawat talata sa 4 na aklat, Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Partikular na pansinin ang Marcos Kapitulo 11, mga bersikulo 22, 23, at 24. Ang mga ito ay magsisilbing mga halimbawa ng mga talata na dapat mong bigyang diin at itama ng malalim sa iyong kamalayan. 4. Pagkatapos ay ilagay sa memorya ang mga sinalungguhitang talata. Mag-commit ng isa bawat araw hanggang sa mabigkas mo ang buong listahan mula sa memorya. Mangangailangan ito ng oras, ngunit tandaan na naubos mo ang mas maraming oras sa pag-iisip ng negatibo kaysa sa kailangan mo. Kakailanganin ang pagsisikap at oras upang maalis ang iyong negatibong pattern. 5. Gumawa ng isang listahan ng iyong mga kaibigan upang matukoy kung sino ang pinaka-positive thinker sa kanila, at sadyang linangin ang kanyang lipunan. Huwag iwanan ang iyong mga negatibong kaibigan, ngunit lumapit sa mga may positibong pananaw ng ilang sandali, hanggang sa makuha mo ang kanilang espiritu. Pagkatapos ay maaari kang bumalik sa iyong mga negatibong kaibigan, at ibigay sa kanila ang iyong bagong nakuha na pattern ng pag-iisip nang hindi kinukuha ang kanilang pagiging negatibo.
6. Iwasan ang pagtatalo, ngunit sa tuwing ang isang negatibong saloobin ay ipinahayag, kontrahin ang isang positibo at positibong opinyon. 7. Manalangin ng husto at laging hayaan ang iyong panalangin na magkaroon ng anyo ng pasasalamat, sa pag-aakalang binibigyan ka ng Diyos ng dakila at kamanghamanghang mga bagay, sapagkat kung inaakala mong siya nga, tiyak na siya nga. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng anumang mas malaking pagpapala kaysa sa iyong pinaniniwalaan. Nais niya na bigyan ka ng mga malalaking bagay, ngunit kahit siya ay hindi makakapagbigay sa iyo ng anuman na higit pa sa kaya mong tanggapin, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Mateo Kapitulo 9 versikulo 29, ayon sa iyong pananampalataya ay mangyari sa iyo. Ang sekreto ng mas maganda at mas matagumpay na buhay, ay itapon ang mga luma, patay, at hindi makabuluhang mga iniisip. Palitan ang mga ito ng mga bago, buhay, at masiglang mga pananampalataya. Maaari mong asahan ito, na ang pagdating ng mga bagong kaisipan, ay magbibigay ng bagong anyo sa iyo at sa iyong buhay. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like, at subscribe button, at ang notification bell, upang lagi kayong updated,